Ano ang pangako ng Diyos sa mga binigyan niya ng buhay na walang hanggan? Saan daw sa mga binigyan niya ng buhay na walang hanggan? So ano yung pangako sa iyo ni Lord? Pangako niya ay kailanman hindi sila mapapahamak. Ano daw? Kailanman hindi sila mapapahamak at walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng Diyos. Ganon ang pangako ng Panginoon sa iyo. Saan ito mababasa? John chapter 10 verse 28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Binigyan daw tayo ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Ang nagsasalita dito ay si Jesus Christ. Kaya nga si Satan, ayaw niya na makalapit tayo sa Panginoon. Ayaw niya na malaman natin yung buhay na walang hanggan. Ayaw ni Satan magkaroon tayo ng relationship kay God. Ayaw ni Satan mabasa natin itong mga Bible verse na to. Ayaw ni Satan malaman natin to kasi alam niya, pag nasa kamay ka na ng Panginoon, kailanman hindi ka na niya maaagaw. Wala na siyang laban sa iyo. Kaya ngayon, aalamin natin ngayon kung sino yung mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan o sino yung binigyan ng Diyos ng kaligtasan. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, sana po sa aming tatalakayin, Lord, ikaw po ang maggabay sa amin, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa aming Bible study na to, Panginoon. Lord, tulungan niyo po yung bawat isa na maaintindi, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Paano magkaroon ng kaligtasan? Pangalawa, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas at makapagligtas o magkaroon sila ng buhay na walang hanggan? Paano ang tamang pananampalataya? Paano ko maliligtas ang aking pamilya? Paano maliligtas ang mga nagtuturo? Anong gawa ang makapagligtas? Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? So sa number 1, sabi dito, pahayag ng iyong labi na si Jesus ay ang Panginoon. Pangalawa, buong puso na sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos. Pangatlo, ibigin at kilalanin. Pangapat, magpabautismo. Panglima, ipangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng labag sa kanyang kalooban. Pang-anim, sumampalataya kay Jesus. Pang-pito, makinig sa mensahe tungkol kay Kristo at isagawa. Pang-walo, pakita ang tunay na pananampalataya. Pang-siyam, ito ay walang kabuluhan o patay ng pananampalataya na walang kalakip na gawa. Pang-sampu, sundin ang kalooban ng Panginoon. 11, kilalanin at sumampalataya kay Jesus. 12, panumbalikin sila sa Panginoon. 13, hangarin at maligtas ang iba sa paraan ng nakakain sila sa papunta sa Diyos. 14, maging maingat sa iyong pamumuhay at pagtuturo o pananalita. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Number 1, ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay ang Panginoon. Pangalawa, buong puso na sumampalataya na siyang muling binuhay ng Diyos. Ang tanong, saan ito mababasa? Sa Taga-Roma, chapter 10, verse 9. So sabi dito, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pangatlo, ibig at kilalanin ni Jesus. So mababasa sa Salmo chapter 94 verse 14. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ng umiibig at kumikilala sa akin. Number 4, magpabautismo. Mababasa sa Marcos chapter 16 verse 16. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ano ang bautismo? Pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng labag sa kanyang kalooban. Saan ito mababasa? Sa Pedro chapter 3 verse 21. Sabi dito, ang tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito panghugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Paano ako maliligtas ang buo kong pamilya? So, sumampalataya tayo kay Jesus, mababasa sa Gawa, chapter 16, verse 30 and 31. Sa 30, sabi dito, pagkatapos, dinala niya sina Pablo at sa labas at tinanong, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? So, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ang iyong pamilya. So, paano ang tamang pananampalataya? Makinig sa mensahe tungkol kay Kristo at isagawa. So mababasa sa Roma chapter 10 verse 17. Sabi naman dito, sasampalataya lang ang tao
kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Amen. Bakit kailangan gawin ng mga narinig na mensahe patungkol kay Kristo? Upang may pakita ang tunay na kanyang pananampalataya. Mababasa naman ito sa Santiago chapter 2 verse 22. Sabi dito, makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. Naipakita na tunay at pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Paano kung walang kalakip na gawa? Number 9, ito ay walang kabuluhan o patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Saan naman ito mababasa? Sa Santiago chapter 2 verse 17. Sabi dito, ganun rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala rin itong kabuluhan. Gayun din naman, patay ang pananampalataya ng walang kalakip na gawa. 10. Sundin ang kalooban ng Panginoon. Saan naman ito mababasa? Sa Mateo chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang kalooban ng Panginoon? Number 11, kilalanin at sumampalataya kay Jesus. Saan naman ito mababasa? Sa 1 chapter 6 verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muling kong bubuhayin sa huling araw. Anong dapat gawin sa mga taong hindi pa kilala ang Diyos at wala pang pananampalataya? Panumbalikin sila sa Panginoon sa paraan akayin sila papunta sa Diyos. Mababasa sa Santiago chapter 5 verse 20. Dapat niyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay naliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at madudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. Ano ang dapat nating hangarin? Hangarin na maligtasan ng iba. Saan ito mababasa? Sa Marcos chapter 8 verse 35. Sapagkat ang sinumang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay may wawala nito. Ngunit ang sinumang nag-aalay ng kanyang buhay alaalang sa akin at sa magandang balita ay maliligtas to. Paano naman maliligtas ang mga tigapagturo ng mensahe ni Kristo at ang mga nakikinig sa kanya? Maging maingat sa iyong pamumuhay at pagtuturo. Saan naman ito mababasa? Timoteo chapter 4 verse 16. Sabi dito, maging maingat ka sa iyong pamumuhay at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Ano muli ang dapat gawin upang mailigtas? Number 1, pahayagang ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. Number 2, buong puso na sumampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos. Number 3, ibigin at kilalanin si Jesus. Number 4, magpabautismo. Number 5, ipangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng labag sa kanyang kalooban. Number 6, sumampalataya kay Jesus, makinig at sa mensahe tungkol kay Kristo at isagawa. Ipakita ang tunay na pananampalataya. Ito ay walang kabuluhan o patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Sundin ang kalooban ng Panginoon. Kilalanin at sumampalataya kay Jesus. Panumbalikin sila sa Panginoon. Hangarin na maligtas ang iba sa paraan ng nakain sila papunta sa Diyos. Maging maingat sa iyong pamumuhay at pagtuturo o pananalita. Yon, palakpakan si Lord. So kung hindi tayo makinig, kunyari hindi tayo nakinig, ano mangyari pag hindi tayo nakinig at hindi tayo hindi natin inalam kung ano yung mga possible things na tungkol sa kaligtasan, ayaw natin sumunod sa Panginoon. So ito na yung mga babala at pwede mangyari sa atin. Lilid na sa atin to, sino gabasa? Si JR at si Aniel. Palakpakan natin si Lord sa kanilang buhay. Ang unang tanong, sino ang mga hindi maliligtas at ano ang kanilang sasapitin? Maliligtas ba tayo ng ating mga gawa? Maliligtas ba tayo dahil nangangaral tayo? Maliligtas ba tayo dahil nagpapagaling tayo ng may sakit? Maliligtas ba tayo dahil kaya nating gumawa ng himala? Maliligtas ba tayo dahil marami tayong natulungan? Huling tanong, sino ang mga taong hindi maliligtas? Ang unang taong hindi maliligtas. Ang unang taong hindi maliligtas ay ang hindi kumikilala kay Jesus. Pangalawa, mga taong pinagmumula ng kasalanan. Pangatlo, mga nangangaral o nagtuturo na may masamang ginagawa. Pangapat, mga nagpapalayas ng demonyo na may masamang ginagawa. Mga gumagawa ng himala na may masamang ginagawa. Pang-anim, mga hindi kilala ng Diyos. Una,
mga taong hindi kumikilala kay Jesus. Second Thessalonica chapter 1 verse 8, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Meron pa ba ito hanggang wala na itong hangganan? Saan ito mababasa? Ay, 2 Thessalonica chapter 1 verse 9, ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at maghihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mga taong pinagmulan ng kasalanan. Mateo chapter 18 verse 7, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ng pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Pangatlo, mga nangangaral o nagtuturo na may masamang ginagawa. Pangapat, mga nagpapalayas ng demonyo na may masamang ginagawa. Panglima, mga gumagawa ng himala na may masamang ginawa. Saan ito mababasa? Ayon sa Matthew 7 verse 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan. Mga hindi kilala ng Diyos. Mateo 7 verse 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Tanong, ano naman ang mangyari sa mga taong hindi maliligtas o patuloy sa paggawa ng masama? Ayon sa Isaiah 3 verse 11, pero nakakaawa ang masasama. Dahil darating sa kanila ang kapahamakan, gagantihan sila ayon sa mga ginagawa nila. Tanong, ano ang mangyari sa taong patuloy na may palihim na gumagawa ng masama at ayaw magsisi? Bigla na lang mapapahamak at baka hindi na makabangon pa, at kung hindi na makadama ng parusa sa lupa, maaring sa impyerno muna ito pagdusahan. Tanong, ano ang mga babala para magpabago? Papakita muna sa iyo ang mga taong napahamak ayon sa Lucas 13 verse 3, hindi ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Tanong, paano kung ayaw pa rin magbago? Hindi inaasahan ng kapahamakan ayon sa Kawikaan 29 verse 1. Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. Paano tinatakbuhan ng kaparusahan? Ito naman, pre. Paano tinatakbuhan ng kaparusahan? Kung wala ng kaparusahan sa lupa, maaari sa impyerno na ang kaparusahan. Mga taga-Roma, chapter 2, verse 5. Ngunit dahil matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi at tumalikod sa iyong mga kasalanan, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Tanong, ano ang mangyayari sa taong patuloy pa rin gumagawa ng palihim na kasamaan at ayaw magsisi? Bigla na lang mapapahamak at baka hindi na makabangon pa, at kung hindi na makadama ng parusa sa lupa, maaring sa impyerno muna ito pagdusahan. Tanong, sino muli ang mga taong hindi maliligtas? Una, mga taong hindi kumikilala kay Jesus. Pangalawa, mga taong pinagmumulan ng kasalanan. Pangatlo, mga nangangaral o nagtuturo na may masamang ginagawa. Pang-apat, mga nagpapalayas ng demonyo na may masamang ginawa. Mga gumagawa ng himala na may masamang ginawa. Mga hindi kilala ang Diyos. Tanong, meron pa ba silang pag-asa? Sagot, oo, hanggang sila'y nabubuhay, meron pang pag-asang nakasalalay. So kanina hindi nabanggit doon, meron lang hindi doon nabanggit. Yung hindi doon nabanggit is yung mga taong mayaman.
Di ba? Meron doon mga mayayaman at meron naman taong sino naman yung mga mayayaman na hindi maliligtas at sino naman yung mayaman na maliligtas. Yan. So, ikikwento sa atin to ni Pastor RJ. Yan. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng Pastor RJ. Ngayon, alamin naman natin ngayon kung ano nga ba yung bautismo, ano ba yung baptism. Sino ba dito sa inyo mga nabautismuhan na? Yan. So, ako nabautismuhan na ako ilang beses na, pero wala sa puso ko yun. Yung nabautismuhan ako, siguro more than 3 times na ako nabautismuhan o mahigit. Parang walang feelings nung nabautismuhan ako. Ngayon, malalaman natin ano ba dapat yung maramdaman ng taong nabautismuhan. Ano ba dapat yung kanyang, anong mangyayari sa kanya, anong madarama niya. Ibig sabihin, ano ba dapat yung matutunan natin patungkol sa bautismo. So, itatopic to sa atin ngayon ni JR. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni JR. Ano dapat ang madarama o maririnig ng taong tunay na tumatanggap ng bautismo? Bakit may mga naiiyak bago pa lang sila ilubog sa tubig at sobrang saya ng nadarama pag-ahon sa tubig? Sino dapat ang namimilit para sa bautismo? Kailangan bang sapilitan kang bautismuhan? Bakit kailangan magpabautismo? Bakit may mga naiiyak bago pa lang sila ilubog sa tubig at sobrang saya ang nadarama pag-ahon sa tubig? Sagot, dahil maririnig nila ang tinig ng Diyos na sasabihing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Saan ito mababasa? Marcos 1, chapter 10 to 11. Chapter 10, pagkakaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad na isang kalapati. Chapter 11, narinig niyang ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Tanong, ano naman ang madarama ng iba? Sagot, tuwan-tuwa. Saan ito mababasa? Mga Gawa, verse 8, chapter 39. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng espiritu ng Panginoon at hindi siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Ano muli ang nadarama ng mga lubos na nakaunawa ng bautismo? Sagot, sabik na pumunta sa kahit saan malapit na may ilog o tubig na mailulubog ang kanilang buong katawan. Ano ang gagawin ng taong nakaunawa sa bautismo? Sagot, sabik pumunta sa nagbabautismo. Juan verse 3, chapter 23. Samantala si Juan ay nagpabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao at nagpabautismo. Sino ang dapat mamilit para sa bautismo? Ang taong nais mabautismohan. Mga Gawa 8, chapter 36. Habang patuloy silang naglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ni Eunuco kay Felipe, tingnan mo, may tubig dito. May dahilan pa upang hindi mabautismuhan. 37. Sumagot si Felipe, wala maaari kang bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sabi ni Eunuco, oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Chapter 38, pinahinto ng Eunuco ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Ano ang mga kailangan o kagamitan upang makapagbautismo o makapagbautismo? Sagot, ilog o tubig na may lulubog ang buong katawan. Saan ito mababasa? Marcos verse 1, chapter 9. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilee at siya ay binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Ano ang pangako ng Diyos sa mga nagpabautismo? Maliligtas at matatanggap ng regalo ng banal na Espiritu. Marcos verse 16, chapter 16. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay mapaparusahan. Ano ang pangako ng Diyos sa mga nagpabautismo? Maliligtas at tatanggap ng regalo ng banal na Espiritu. Ano ang madarama ng taong nabautismuhan? Maiiyak at matutuwa dahil maririnig ang tinig ng Diyos. Ano ang gagawin ng taong nakaunawa sa bautismo? Sabik pumunta sa nagbabautismo. Sino dapat
mamilit para sa bautismo. Ang taong nais mabautismuhan. Ano ang mga kailangan o kagamitan upang makapagbautismo o mabautismuhan? Ilog o tubig na mailulubog ang buong katawan. Yon, palapakan natin si Lord. Pwede, no? Matigas, no? Galing, galing. Okay, so next na tayo. So kung hindi tayo makinig, kunyari hindi tayo nakinig, ano mangyari pag hindi tayo nakinig at hindi tayo, hindi natin inalam kung ano yung mga possible things na, tungkol sa kaligtasan, ayaw natin sumunod sa Panginoon. So ito na yung mga babala at pwede mangyari sa atin. Lilid na sa atin to, sino gabasa? Si JR at si Angel. Angel. Palapakan natin si Lord sa kanilang buhay. Ang unang tanong, sino ang mga hindi maliligtas at ano ang kanilang sasapitin? Maliligtas ba tayo ng ating mga gawa? Maliligtas ba tayo dahil nangangaral tayo? Maliligtas ba tayo dahil nagpapagaling tayo ng may sakit? Maliligtas ba tayo dahil kaya nating gumawa ng himala? Maliligtas ba tayo dahil marami tayong natulungan? Huling tanong, sino ang mga taong hindi maliligtas? Ang unang taong hindi maliligtas ay... Sige, very quick. Tayo tayong lahat. I want you to do a prophetic gesture. Okay? Ayun natin. Sige, umahon ka. Yan, di ba? Di ba? Literal na ano. Closer, 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 closer. Okay, very quick. Okay. I want you raise your right hand. And ilagay nyo sa puso ninyo. Magpipray tayo. Pikit. Okay? Pikit. At ulitin ninyo yung sasabihin ko, Panginoon, sa oras na ito, pinagpipray ko, yung puso ko, maging good soil. In Jesus' name. Amen. Okay, palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Okay, sige, upo tayo. Tapos lapit kayo konti para hindi na ako sisigaw. Sige, konti. Dito, luwag po. Luwag pa. Okay, very quick lang to. Okay? Okay. Sige. Question. Paano ninyo masasabi na yung isang tao mayaman? May kotse? Ano pa? Ano gaganon, no? Maraming parcel. Bumababa ang tingin sa ibang tao, no? Parang may hugot yun, ha? Okay, ito may kwento sa Bible, okay? Sabi sa Bible, meron pong isang mayaman. Ano daw po? Isang mayaman. Okay, yung mayaman daw, palaging nakasuot ng mamahaling damit. Ano daw yung suot niya? Mamahaling damit. Okay, so, bakit ko po binabanggit? Tapos, ano ulit yung suot ng mayaman? Mamahaling damit. Okay, siguro sa panahon ngayon, yung mga nakatuksido, may mga magagandang relo, okay? Pero ngayon po, ito tignan ninyo, no? Kasi ngayon, yung mga mayayaman, simple na lang din, tama? Di ba? Karang, siyempre, pag mayaman ka, mamaya, kidnapin ka. Okay? Okay. Sa isang banda naman, nandun si Lazarus. Si Lazarus po, isa po siyang mahirap. Okay? Puno siya ng sugat. At lagi po siyang nasa pintuan. Nasaan daw po siya? Nasaan? Pintuan. Pintuan nino? Bahay ni? Kanino? Bahay ng mayaman. Okay? Bahay ng mayaman, nandun siya lagi sa pintuan. Etong tanong ko po. Okay. Tanong ko po. Ito tanong ko. Sa tingin niyo po ba, nakikita lagi ng mayaman si Lazarus? Araw-araw niya kaya nakikita si Lazarus? Bakit? O, tama. Etong tanong ko po sa inyo. Sa tingin niyo po ba, ito po, no? Ito, makinig. Tingin dito. Kasalanan ba maging mayaman? Okay? Okay ba kahit mali-maleta na yung mga ano? Ito po, no? Hindi kasalanang maging mayaman. Pero, sabihin nyo, pero, kapag dinos mo na ang pera, ayun ang kasalanan. Araw-araw nakikita ng mayaman si Lazarus. Tama? Pero, sa tingin nyo ba pinansin niya? Sa tingin nyo ba pinansin ni
ng mayaman si Lazarus? Hindi, di ba? Hindi. Itong tanong ko po sa inyo. Sino yung mga taong nasa pintuan ninyo pero di nyo naman pinapansin? Maari bang mga pamilya ninyo? Classmate ninyo? Okay lang yung classmate nyo kahit kung ano-ano mga pinagbabawal na gamot? Okay lang yan. At least ako ligtas. Ganun ba? Ayun ang tanong ko sa inyo. Okay lang mga kaibigan ninyo, nandun sila sa sugalan, kung ano man ang ginagawa, wala kayong pakialam. Ganun po yung mayaman. Hindi niya pinakailaman si Lazarus. Wapakils. Sige, maghirap ka dyan. Hindi po kasalanan maging mayaman, pero ang naging kasalanan po niya, ano po? Binaliwala niya yung taong nangangailangan. Ito po, pag ano po, mabilis na po ito. Okay, namatay silang dalawa. Anong nangyari? Namatay. Okay. Namatay sila. Yung mayaman, saan kaya pumunta? Saan? Saan po? Sa Cubao? Ano? Sa impyerno. Okay? Pag namatay ka, dalawa lang po pupuntahan mo. Sino nandito napaso? Alam ko marami na napaso. Masakit, no? Iba't ibang degrees po yan. Okay? Saglit lang kayo napasok, masakit, tama? Ito pong tanong ko sa inyo. Doon po sa impyerno, habang buhay. Hindi isang oras, hindi isang taon, habang buhay. Kaya po yung mayaman doon napunta. Wala nang purgatorio. Diretso kagad. Okay? Bakit kaya napunta? Napunta ba siya sa impyerno dahil mayaman siya? Oh, wala pong ito inuulit ko po, no, hindi po nakalagay sa Biblia na masamang maging mayaman. Marami pong mayaman, pero ang masama pag dinos mo na yung kayamanan mo. Amen. Tama? Kaya napunta siya sa impyerno. Okay? Ito po ang practical application. Sabihin nyo, application. Okay. Kaya yung prayer ninyo kanina, yung pinag-pray ko sa inyo, yung heart ninyo maging good soil. Ito, last na po. Bilang pangwakas. Okay. Bilang pagtapos po, ito po ang iiwan ko po sa inyong katanungan. Okay? Pwede kang maging mayaman dito sa lupa. Okay? Pwede maganda yung gamit mo, maganda yung kasuotan mo, maganda yung itsura mo, no? Maganda yung damit mo, maganda yung bahay ninyo. 'Di ba nung kaninang umaga lang ano nangyari sa Mindanao? O ano nangyari sa mga building? Sa Jollibee, yung ibang eskwelahan. Saglit lang, tama? 'Di ba? Hindi po natin hawak yung buhay natin. Kaya ang tanong ko po sa inyo, katulad ba tayo ng isang mayaman na hindi nyo lang papakailaman kung sino yung nandun sa pintuan ninyo? Yung pinag-pray ninyo kanina, yung heart ninyo, tama? Tama? Alam ko yung mga pamilya ninyo, kaibigan ninyo, kailangan din nilang makarinig. Okay? So, ayun ang nais ko pong panalangin sa inyo. Hindi lang kayo tagal pakinig. Ang dami nyo nang pinapakinggan lagi. Kailangan nyo nang i-apply. Hello? Tama? Malinaw po ba? Amen. So, bilang pagwakas po. Sige, ayan. Bilang pagwakas, magpipray na tayo. Okay? Sige, ito po, no? Pag dumating yung presidente, tatayo tayong lahat. Sino mas mataas? Presidente, Diyos. Anong gagawin pag mananalangin? Magbibigay galang. Sige po, ibibigay ko na po ang mikropono para sa magbihatid po ng pangwakas po nating salita at panalangin. Praise God. Lumapit po tayo sa Panginoon at magsisi kasi kahit ano man pong mangyari sa atin is andyan po siya para gabayan tayo at pag magsisisi po tayo is maliligtas po tayo. Natutunan ko lang po sana. Ang tunay po na pagsisihan, nagdudulot po ng kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maligtas ng Panginoon. Gamitin po natin ang pera sa mga bagay, huwag yung pera ang gumamit sa atin.
Sa akin, natutunan ko na kung yung kay sinabi ni Kuya RJ na yung sa mayaman na dapat na hindi lang sa pera, kumbaga sa pati sa halimbawa sa mga salita. Kung mayaman ka sa salita, i-sinishare mo din siya para makapagligtas ng iba. Kahit anong yaman natin, huwag natin kakalimutan ang Panginoon. Kasi hindi tayo magiging mayaman kasi andyan yung Panginoon na nagbibigay ng yaman para sa atin. Kung tayo ay magpapabautismo, wag natin itong baliwalain kasi ang simbolo ng bautismo ay pagbabalik loob sa Diyos at pananampalataya sa Kanya. Ayun, Pastor, kung magpapabautismo ka, dapat handa ka na. Hindi yung nagpabautismo ka dahil lang na-impluwensyahan ka at hindi bukal sa loob mo. Dapat bukal sa loob mo ang pagpapabautismo para mas madama mo si God at doon mo makikita ang halaga ng mga salita ng Diyos. About naman po sa pagbabautismo, syempre, pag binautismohan ka kasi, yun yung magiging fresh start mo bilang Kristiyano. Dapat kabisado mo rin kung anong oras, kung anong petsa ka pinanganak dahil yun yung tinatawag na born again. Hindi naman siya born again na literal na katulad ng relihiyon na iba. Kumbaga sa from the word itself, born again, binuhay ka ulit na bilang Kristiyano at bilang tagapasunod ni Jesus Christ. Sa simpleng pagbabaptismo, lahat ng kasalanan mo sa pangalan ng Panginoong Hesus mawawala at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan.